Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagsisente ngayon si Bato de la Rosa dahil feeling daw niya ay trinay-tridor siya ng ating gobyerno. Bakit po niya ito nasabi? Nito lamang po kasing nakaraang araw, nagpahayag ang DOJ ng komento kung makikipagtulungan ba ang gobyerno kung mailumabas ng arrest warrant laban kina Bato at kay Digong. Ayon kay Remulla, kung mag-issue ng arrest warrant ang ACC at pinadaan ito sa Interpol, hindi nila pwedeng pigilan ang Interpol na dakpin at arestuhin sina Bato. Para po sa karagdagan pang impormasyon ng balita, panoorin po natin ito. Hindi raw haharangin ng Department of Justice sakaling iparesto ng ICC sa Interpol ang 5 suspect sa Duterte drug war. Giit mismo ni Justice Secretary Boyeng Remulla, kahit pa sabihing kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, bahagi pa rin tayo ng Interpol. Nasa frontline ng balitang yan, Camilo Samonte. We respect the action of the Interpol. 99% of the time. Hindi pipigilan ng Department of Justice sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa 5 suspect na sangkot sa Duterte drug war. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, gagalangin nila ang pagpapaaresto ng ICC sakaling idaan ito sa Interpol. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, parte pa rin daw tayo ng Interpol. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na nag-request na ang ICC sa Interpol na ilagay sa Blue Notice ang mga suspect na sina Senador Ronald De La Rosa, PNP retired General Oscar Albayalde at 3 iba pang police officials. Namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan, at doon nila ilalagay yung Blue Notice. May Blue Notice na sila sa specific countries. Yun po ang aking impormasyon doon sa 5 na yan. Una nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi nila pipigilan ang ICC kung direktang itong makipag-usap sa mga suspect ng drug war. Ang mga mambabatas naman sa Kamara, bukas kung gamitin ng ICC ang resulta ng kanilang pagdinig sa war on drugs. Ayon kay Deputy Speaker J.J. Suarez, public record ang hearing kaya pwede itong gamiting basihan ni Numan. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo ang sinabi ni Remulla at ni Guevara. Malinaw po, hindi makikialam ang gobyerno sa gagawing aksyon ng ACC at ng Interpol dito sa Pilipinas para hulihin itong sina Bato at Digong at iba pa. Ngayon panoorin naman natin ang pagdradrama ni Bato. Nasa linya po ng ating telepono ngayong umaga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sir, good morning. Welcome po. Good morning, Robert at Shea. Good morning po. Sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Sen, masyado ng maraming nangyayaring development. Nung huli namin kayo makausap, ang sabi nyo nga po, babaliwalain nyo itong mga nangyayaring development sa ICC. At sabi nyo po, nyo rin po, last week, no? Sabi nyo, itong Interpol ay ang kikilos din, oras na dumating ang isang order sa Pilipinas, ay pulis ng Pilipinas. Pero kahapon, merong sinasabi si Justice Secretary Remulla, sir, na hindi pwedeng hindi mag-cooperate sa ang Pilipinas sa Interpol kung sakali na merong dumating nga po na warrant of arrest. Ano po masasabi ninyo dito, sir? Well, as I have said, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala tayong kuwan dyan. Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Hindi man natin kontrolado ang gobyerno kung ano talagang direksyon na gustong tatahakin ng gobyerno ito. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ang sinasabi, hindi magko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist etong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, as I have said, lahat yan
ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, din so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed as a Filipino, being betrayed by my government kapag gano'n ang polisiya nila. Anong plano nyo po na na gawin kung ganito? Kasi 'di ba, bilang kabahagi naman kayo ng Senate Majority Bloc, bahagi kayo ng administration group, no? So kung tutuusin, meron kayong access para makausap yung mga tamang tao na merong kaugnayan dito sa kasong ito. Ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po? For example, sa DOJ o sa Palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala akong balak sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Merong kami. We exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang sa ehekutibo. At iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na tatake ng gobyernong ito. Bahala na sila. I leave it up to God anong mangyari. Senator, binabanggit nyo nung nakaraan, di ba, nakausap din kayo na interview kayo regarding dito sa ICC, yung paglalagay sa inyo sa Blue Notice. Ang binabanggit nyo parang hindi kayo nababother. Bakit hindi kayo nababother sa ganitong mga move ng ICC at ng mga pronouncement ng ating gobyerno? Ay, hindi ako nababother dahil naniwala ako sa ating Pangulo. Pangulo na natin nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya ni-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. So, kanino ako maniniwala? Kay Trillanes ako maniniwala? Kay Remulla ako maniniwala? O kay President Marcos? Mahirap niyan kung gano'n na hindi na sinusunod yung sinasabi ng ating Pangulo or nagdudouble talk ba yung ating Pangulo, ay sila lang nakakaalam yan. Kung ano talaga. Bakit sa tingin nyo, Sen, parang ayun nga, parang nagbabago yung timpla pagdating dito sa ICC? Ay, sila na nakakaalam yan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.